Ngayong araw sisimulan ng Kamara ang pagtalakay sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, makapanayan po natin si UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapanood. So sa day 1, sa prosesong ito, ano aasahan natin sa pagtalakay ng House Committee on Justice dito sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? So dahil dalawang complaint yung na-file, inaasahan natin na una titignan nila yung consolidation, no? Yung consolidation parang pagsasamahin nila yung dalawang complaint na iyon. Opo. Matapos iyon, titignan nila yung sufficiency in form and substance. So dedebatihan ng Committee on Justice kung na-fulfill ba yung mga formal requisites para sa impeachment, no? Meron bang endorsement ng isang House of Representatives member. Tapos titignan din nila kung mayroong mga sufficient na alegasyon na umaakyat sa isang impeachable offense. Sabi kanina ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Isyu ng Bayan, parang minadali raw yung unang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung ganyan po, halimbawa, yung lumabas sa talakay ng komite, kung posibleng ibasura agad dito ng House Justice Committee at iwan na lang yung isa. Posible yun, no? Pero mahalaga alalahanin na sa sufficiency in substance, ang titignan lamang ng komite ay kung yung mga alegasyon ba sumasapat sila sa isang impeachable offense. So hindi pa sila titingin sa ebidensya, Okay. hindi pa nila titignan yung mga testimonya, yung nakasulat lang mismo. Kung Apo. enough na yun, no, magpa-proceed tayo dun sa evidentiary phase. Ano yung specific na hahanapin po ng komite pag sinabing sufficient inform para maintindihan po ng marami? So sa sufficient inform, ang nire-require kasi sa ating saligang batas ay naihain ito ng isang citizen at mayroon itong support, no, or endorsement ng isang Congressman, member of the House. Opo. At kung verified po ito, so yun po yung mga sufficiency inform, doon nila titignan. Ang pagkakaiba dito sa sufficiency in substance. So sa sufficiency in substance, yung laman mismo ng complaint ang titignan nila. Kung yung mga allegation ba doon, no, para bang enough ba sila na maging impeachable nga talaga yung ginawa ng official. At kung hindi masatisfy ang komite, Kung hindi masatisfy na sufficient in form or substance, then dismissed na yung dismissed na. complaint. Opo. hindi na sila pwede humingi pa ng dagdag na dokumento o impormasyon para maging malakas itong reklamo. Hindi na. Hindi na po, no? Kung hindi po sila sasapat doon sa sufficiency in form and substance, dismissed na po yung complaint. Ngunit Okay. dahil dalawa po yung nakahain ngayon, Oo. maaari po na yung isa ay magtagumpay at yung isa ay hindi naman. At sakaling ito'y ipatupad, hindi naman kinakailangan umaten o dumalong personal si Pangulong Bongbong Marcos sa komite. Hindi pa ho, no? At actually, kahit anong phase po sa House of Representatives, hindi po siya required na dumalo. Kung sufficient in form and substance po, ang susunod po kasi doon ay bibigyan ng pagkakataon si Pangulong Marcos na maghain ng kanyang sagot or answer. At pagkatapos po nung palitan ho ng mga sulat, pleading ng mga partido, tsaka pa lang po maglalabasan ng ebidensya. Dahil matataas na opisyal ang involved dito, no? Sa ruling ba ng Supreme Court na bago, meron silang limit sa panahon na dinggin ito? Wala po sa ruling ng Supreme Court, no? Pero sa House rules po mismo, ang naiintindihan ko po ay dapat within 60 days Opo. mula sa pag-refer ay dapat matapos po yung proceeding at magkaroon na ng report. Okay. May inaasang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at baka maihain ngayong araw. Sabi ni Representative Terry Ridon, ipatutupad ng Kamara ang anya exclusive mandate para masimulan na ang impeachment cases laban naman kay Vice. Opo, no? So ibig sabihin po nun ay mukhang susunod po yung House of Representatives doon sa ruling ng Korte Suprema. Okay. Ngunit mag-i-insist po sila doon sa kapangyarihan nila na sila mismo yung tututok dito sa impeachment complaint na ito. Opo. So may kapangyarihan ang Kamara, no, na tanggihan ito o sundin? Sa pananaw ko po, no, may kapangyarihan po yung Kamara na mag-insist dun sa exclusive power niya. Okay. Ngunit kung iiwasan po siguro natin yung mga teknikalidad na naman, then baka mabuti po na aralin din nila kung ano po ba yung hindi talaga acceptable dun sa desisyon ng Korte Suprema. But sa sistema ko kasi natin, final word po ang Korte Suprema natin sa interpretasyon ng Constitution. Ito na nga nangyayari dahil sa naging desisyon ng Supreme Court. May mga iba na hindi
tuto na hindi pabor dyan, may iba na tutol nga. Reaksyon nyo sa pahay ng ilang mababatas na sumusuporta sa posibleng amyendahan na lang natin yung second mode ng impeachment complaint na yan para maitama yung sinasabi rin na judicial overreach o panghihimasok sa trabaho ng ibang sangay ng gobyerno. Hindi po ako opposed sa charter change in the sense na mahalaga po actually na pag-usapan natin yung saligang batas natin at kung nararapat pa ho siya na magpatuloy. Ngunit dapat mag-ingat din po tayo sa pagbubukas ng charter o yung charter change upang magpalit lamang ng isa or kakaunting rules bilang reaksyon sa Korte Suprema. Maraming salamat, UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Paulo Tamase. Ingat po. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.